Kami ng Laguna noon kasi ang area talaga namin Laguna noon ni Captain Almodovar. So bigla kami tinawagan dahil yung 18 company halos na kuan na yata, medyo pin down na, oo. Halos mga 10% na lang yata ang kuan nila, personnel. So bigla kaming lumipad ng parang yata nung kami sa division, tapos diretso na ng kuan ng Abu Bakar. Pero hindi pa namin nakuha yung basta-basta kasi matagal talaga yung pagilid-gilid namin. Hindi naman talaga direct namin na pinasok yung Abu Bakar. Marami pa muna kami pinuntahan ng mga kampo-kampo. So bago namin nakuha yung Abu Bakar ng time na yun. So pwede mo maikwento yung papasok nyo dyan, Master? Ay, yung last pasok nyo? actually, yung pagpasok naman talaga namin, isuopit talaga ng Ranger. Pero maganda ang naging kuha namin nun kasi halos wala yata, isa lang yata yung nakuha namin, ang casualty namin nun, wounded lang, talagang medyo, iwan ko, magkuhan lang yata si Captain Almodovar magdala ng tao, malamig sa tao, so halos maganda yung naging operation namin doon. Nag-Gold Cross din ako doon, mga ganon. Kasi, paano nakuha yung Gold Cross, Master? Actually kasi, may mga recovery kami ng mga firearms din. Pwede mo ma-elaborate kung papasok ko nag-job kayo? Oo. Anong briefing sa inyo? No? Yung briefing talaga sa amin noon, talagang medyo heavily armed talaga ang kalaban, hindi basta-basta na. So actually may tropa na nga doon na naiiwan na hindi na mahirapan na recover. So i-rescue niyo. Oh, i-rescue namin. Yun ang pinakaunang namin, ang mission namin doon. So hanggang sa paano niyo pinasok yun? Naglikad kayo? Oh, by foot talaga yung lakad namin kasi hindi pwede yung yung truck ka. Kasi maambus ka eh. So saka hindi naman talaga hindi possible ang mga truck doon. So mula sa LD, magpuka na kami doon. Maglalakad na kami hanggang paakyat. Oh, sa parang pa noon, doon kami nag-umpisa ng Buldon, mga ganoon. First day niyo? Oh, mga first day namin nung pag-LD namin. So yun ang naging kuan namin doon. Pero hindi yun lang talaga, hindi mo makikita talaga yung kalaban doon eh. Halos magagaling din talaga yung mga technique nung ginawa. Pero alam niyo na may kalaban doon? Oh, actually mayroong patay talaga. Pagdating namin doon sa area, may mga patay na tropa. Hindi ma-recover kasi binabantayan din ng kalaban. So pag ginapang mo, mamamatay ka rin talaga. So, ang ginagawa nga nung abitin, ng Air Force, tulong-tulong na, binubumba sila ng ubitin. Oh, hanggang sa ginamitan din ng Ranger na ng mga gapang-gapang, mobile bounce. So, ganoon nangyari. Hanggang sa na-recover nga yung tropa na naiwan nun. Kasi, casualty na. Halos mga 6 days na sila eh. 6 days na yung tropa. Pero hindi ang kagandahan naman kasi doon, hindi rin naman ma-recover nung MNLF or mga kalaban doon kasi nandoon naman ang tropa, talagang naka-standby din. So parang kung sino yung kukuha sa patay. Oh, ganoon ang mangyayari. Oo, talagang parang nasa gitna lang sila. So ganoon ang nangyayari. Pero makikita mo talaga yung mga aso nilalapitan na sila kasi nangangamoy na rin siguro. Ganoon nangyari. So, nung pinasok nyo yun doon, wala kayong problema? Gano'ng kahirap? Actually, mahirap talaga kasi wala kang makukuha ng tubig. Ang ginagawa na namin sa pagluluto noon, yung mga nyug na lang. Minsan, yung ulan, doon lang kami umaasa. Sa ulan, sa pagluluto kasi hindi na kami nagkukuha. Minsan, ang mga fasting namin, biskwit na lang. Hindi na kami nakakapagluto noon eh. Puro mga mga dilata na. So, kasi wala kang time na magluto kasi unang-una, yung operation, yung kalaban, hindi mo alam kung talaga nandyan lang. Maganda naman yung operation namin kasi may kabady kaming Marines noong time na yon. Okay naman sila, mga friendly forces kasi malaking tulong din. Paano nyo nadikitan yun, Master? Ayun na nga, talagang dinaan namin sa firefight talaga. Hindi mo naman sila masisindak kung para magpapakita ka rin ng hindi ka rin agresibo sa laban.
Talagang pinakitaan din namin talaga sila ng matinding manubering. At least talagang medyo na atras-atras na sila, ganun nangyari. Hanggang sa bagbag ng... Bagbag. Ano? Strike, tapos pasok kayo. Oo, buunahin namin mga 60 caliber. Talagang ginukan muna namin yon. Tapos, takbo-takbo dito, mag-by bounce, mga puno-puno. Hanggang sa nalalapitan na namin yung kalaban na nakukuha na sila. Yung maatras-atras na sila. Hanggang sa na-recover na namin yung mga running trenches nila doon. Yun na. Tapos, lipat na naman kami sa ibang area. Kasi, hindi lang, bago namin pinasok yung Abu Bakar noon halos mga 10 post ng Abu Bakar ang kuha namin. Ang dinaanan mo namin bago talaga yung school yun eh. Yung Abu Bakar na school yun. So, ginamit ng kuhan. Kalaban. Ginamit ng kalaban na doon na nagtitraining. Ang kagandahan doon, nung nasa pintuan na kami ng kuhan, nag-hold kami. Dalhin ko na doon sa Abu Bakar na mismo Nag-hold kami doon sa may pintuan, para bang gate ng Abu Bakar na, nag-hold kami. Actually, ang batalyon commander namin yata noon, si Colonel Cuballes pa Tapos, nag-hold kami noon, ito si Master Boards, halos kwan yun naka-black suit siya, tapos ang importe niya halos malbas. Naglakad-lakad siya, nauna siyang pumasok, may nakasalubong siya ngayon na foreigner. Yan. Akala ng foreigner naman naiwan din doon sa loob ng kampo. Kasama siya. Kumbrad, sige na nun siya. Nilapitan siya ni Master Board, si De La Serna, Master De La Serna. Kasi yung Sergeant namin, batalyon Sergeant yata siya noon Pero sumama talaga sa operation din. Ayun nga, ang nangyari. Inausap niya. Dinala sa tropa yung foreigner na yun. Pakistani yun Tisoy din. Maganda ring lalaki, pero yun nga. Pagdating doon, sinira yung mukha ng tropa. Nawala yung pagkagandang lalaki na sa tropa. Ganun nangyari. Hanggang sa pumasok na kami na Abu Bakar, nag-stay kami one nights. Pero nag-search kami. Halos may mga generator, mga motor. Pero bago yun, may mga na-recover na kami sa mga dinaanan namin post. Mga 50 caliber, mga ganun na. Gamit na kami na-recover. So, iba-iba kasi ang gobyerno namin Marami namin tropa doon. Hindi lang naman. Sabay-sabay kayo? Bali halos by wave yung kwan. Pero iba-iba kasing overlay. May kanya-kanya kami overlay Pero naman. yung Abu Bakar na yun, parang mataas na bundok. Pagdating mo doon sa Abu Bakar, patag naman siya Kasi school nga siya. Para community rin siya. Barangay community. Pero pugad na kalaban. Yun Yun ang ginawang kwan ng Abu Bakar. Yun ang pagkaalam ko lang noon kasi actually, school talaga yun. Pumunta nga doon si Irap na nung time na yun. Tinanggal na namin yung plug. Pinalitan niya ng Philippines. So may plug doon? May plug talaga siya. Camp Abu Bakar nga, Camp Abu Bakar nga yung time na yun. So, yun nga ang nangyari doon. Pero one nights lang, whole day, one nights, recovery. Atras na naman kami, balik na naman kami sa kampo. Pero kumusta ang tropa sa inyo? Walang namatay? Wala, mas minalas kami doon sa hulo. Kasi after namin na Abu Bakar noon, istambay kami sa Lambayong, naalala ko pa noon, istambay kami noon, kasi platoon sergeant talaga ako nung time na yun Istambay kami noon, mga 1 month, siguro nag-rest lang kami, kasi wala na, take over naman Abu Bakar na yun, okay na, black-cleared na ng tropa, ibig sabihin, may mga IB na doon. Alam mo naman, trabaho ng ranger, strike lang talaga yan. Tapos atras na, wala naman, okay na yun. Istambay na kami ng Lambayong noon. After 1 month, tinawagan na naman yata si CEO noon. Move kami ng kuha, pero pa-exit na nung si CEO, si Captain Almodovar, si Captain Danao na. Doon kami sa kuha na sa hulo na, sa hulo. Yun ang medyo minaalas ang tropa, may mga nalaglag na, may mga kuha na. Kasi... Ano yung hindi mo makalimutan na karanasan sa yung sobrang kinabahan ka rin? Actually, kasi yung nung nasa hulo naman kasi ako, nag-admin na rin ako doon. Pero ibig sabihin, kahit admin ka, pwede ka parang sumama sa operation Pero ang nakakakwan talaga doon, yung inambos yung tropa namin sa palengke. Paano yun?
Bali, may nagkaroon yata kasi ng gulo ang Maris kasi ang hulo kasi sagol-sagol na yan ng tropa eh. So, ibig sabihin, pero kuan na, para military, saka Muslim na ang usapan doon. Kuan, nung time namin noon, Muslim, saka Christian. May mga ganun pang kuan. Pero matindi mga rido-rido sila. Pero pag, ang isa kasi doon, pag napaaway din talaga yung kuan nila, Muslim, ay kuan na rin sila, parang nagtutulungan na. So, nung time na yun, parang napaaway yung ibang tropa doon, nag-declare ngayon si Miswari pa yata nung time na yun eh. Nag-declare si Miswari na yung mga tao niya, na para bang lahat ng bababa ng mga tropa, talagang kakatayin yata din nila. Nagkataon na para bang hindi naman masyadong pinansin kasi hindi naman talaga kami ang kaaway na direct nung kwan na yun eh. Namalingki yung tropa ngayon. Namalingki. Pagdating doon sa palengke, inambos. Yun ang medyo matindi talaga nga parang makuha ako sa sarili ko na talaga pang para bang ito na yung the worst na kuan na nangyari din sa tropa ko na walang kalaban-laban. Inambos eh. Inambos siya yung Kennedy. Pero nabuhay yung kuan, yung driver kasi tumalon siya. Ang insensitive din naman yung driver. Pinasok na yung pharmacy, hinostage na yung kuan, yung mga tindera doon. So, hindi na siya napasok. Pero yung kasama namin, kinatay-katay na. Kinatay-katay na. Yun yung ano din sa... Oo, yung sa ulo nung time na yun. So, nung panahon na nasa operation, nasa field ka pa, Master, yung sa pagdadala ng tao, ano yung hindi mo makalimutan naman? Lalong-lalo sa ito. Oo, yung unang-una sabi ko, pag ikaw platoon sergeant, dapat magpapakita ka ng motivation sa tropa. Yung para bang, hindi ka pwede yung ikaw magpapakita ka ng kahinaan or okay lang medyo may konting takot ka, pero hindi yung pwedeng ipapakita mo sa tao mo kasi as platoon sergeant, dapat ma-encourage mo yung tao mo na dinadala mo na pag parfight talaga, kailangan isa ka sa mga nag-uuna na para bang hindi ka lang kailan mauna pero nagko-command ka, ginagamitan mo ng command kasi pag alam naman natin pag sa labanan na medyo nabubuhay ang tropa pag may command Yung, kasi lalo na ng team leader. oo sa team leader yung mga gano'n Pero pag mahina ang team leader, yun nga. Siyempre, hindi gagalaw ang tao mo. Alam mo naman ang encounter kasi pag minsan, pag napuputokan na, medyo natutulala ka ng konti. So, kailangan buhayin mo siya. Yung, as platoon sergeant, team leader, ikaw yung gigising sa kanila para ganito ang gawin, ganyan. ano yung unit na hindi mo makalimutan, Master? Actually, kung naman lahat sa akin yung marami akong naging unit sa akin kasi as ako noon, as organic, ibig sabihin talagang 1988 ako pumasok, so talagang regiment na ako noon, Bonifacio pa kami training noon. So, actually, nag-4SRB rin kami noong time na yun, nasa Isabela. Yan ang unang reporting ko noon, private ako noon sa Isabela. So, yan ang matindi rin doon. Yan ang pinaka-the worst din sa akin noon. Yung talagang feel na feel ko ang pagiging private ko noon talaga noong time na yon. Kasi ang Isabela noon, yung Maragbali na yon, yun din, matindi rin ang labanan noong time na yon. Marami rin nalagas din sa tropa namin noon. Pero as a private kasi, siyempre talagang hirap ang isang private noon. Kasi unang-una, para bang sa lahat ng mga gawain, aakyat muna ang tropa, bababa ka para mag-igib kami, mga ganun na mga hirap ng isang private. So doon ako na din talaga sa Isabela nung time na yun. Yung time na yun. Oo. Oo, Police RB, nag-second company rin ako. Halos naikot ko naman ang mga company. Kasi parang nag-organize nung time na kasi namin noon. Yan ang mga mahirap sa amin noon. Hindi kami maka-establish kasi halos nag-organize kami nung kapanahon na namin noon, pag-organize ng second company, pag-organize ng first company. So, halos mga company na yan is, napuntahan ko yan. First company, second company, fifth company. So, ano pa bang company ang nagawa ko? 14 company.
Yan, 17 company. So halos talaga nakuha ko siya kasi pag nag-organize kasi noon, kailangan may mga NCO. So ako hindi naman ako pwedeng magkuhan noon kasi talaga trabaho natin yun eh. Tayo ang siguro inaasahan din tayo nung time na yon as mga NCO noon. Kailangan may mga NCO kasi magkukan sa mga kuan noon, sa mga Ano companies. yung pinakamatinding gera sa mga company na yun? Halos naman kasi may mga gera sa Kada company? bawat company naman napunta ko. Kasi hindi naman ako hindi naman ako masyadong nag-admin ako, pero halos talaga buong buhay ko rin naman puro sa operation sabag, hindi naman ako nagsisisi, hindi naman ako nagkuhan kasi maganda ang naging outcome sa akin kasi maganda nang naging promotion ko. So, madali ang promotion sa akin nung time na yon. So, kaya lang siyempre naabot ng time na yan, mag-retire na talaga kasi ang family naman na talaga parang naisip ko na rin. So, ganun. Ano yung pinakamasayang araw mo nung time na sa Philip ka pa? Pinakamasayang araw mo nung sa Philip ka? Ang masayang araw naman talaga sa atin, una, as mga sundalo tayo, yung siyempre, papauwiin ka, makakapili mong family mo. So, mga ganun ang nagiging high moral ng isang tropa. Kasi hindi naman, talaga, hindi naman puro mission. Kailan, moral of troops din. So, nakakaroon kami ng, kami noon, papauwiin ka sa family mo. So, yan ang pinakamagandang din, magiging masaya rin sa buhay mo, yung nagkakaroon din kayong banding ng mga party-party. So, yun din naman. Okay naman yun kasi at least yun din na kami sa mga tropa. Yung kahit retired na ako, namimiss ko naman yung mga ganun na activity. Yung may mga Yun yung party. isa sa mga namimiss. Oo. Maganda rin. Pero ano yung pinakamalungkot na araw nung sa Philip ka pa? Actually, talaga naman ang isang ranger yata, talagang isinilang na yata puro lungkot na lang. Pero siyempre, nasa iyo na lang talagang paano mo dadalhin yung lungkot na yon eh. Gano'n na lang. Actually, di ba, ang isang sundalo wala naman nabubuhay. Depende siguro, may mga sundalo tayong maganda ang naging posisyon mula sa pagkukan. Pero sa akin naman, alam ko naman ang regiment talagang, yan ang sinasabing na masaya na malungkot. Hindi ko malaman ang regiment pero may kwan talaga, may thrilling ang regiment. Talagang, pag sinabi kasing regiment, parang pride ko na rin parang regiment ako, parang organic ako. So, yun ang dinadala ko hanggang sa ngayon, na proud ako na naging organic ako ng regiment. Maging respeto. Parang ganon, isa na yan. Nung training, Master, ano yung hindi mo makalimutan na karanasan sa mga training? Una, yung pag-training sa Ranger, talagang pag-downer ako, unang-una, talagang halos sabi ko sa buhay ko, hindi ko yata kakayanin na isang class. Isa na yan sa mga naisip ko noon eh. Talagang, SMB rin ako, yung mga ganun bang tawag, SMB, yung ganun, talagang, yung talagang, Mahina. pag-downer ako sa mga takbuhan, mga ganun. Pero may kasi naman, may academic naman tayo, so doon ko naman binabawi. Mahina nga yung katawan natin, pero siyempre, saka sabi kasi sa Ranger kasi, huwag ka lang umayaw. Para bang, alam naman natin yan eh. At least yung mga AI naman natin kung ka naman kung talagang desidido ka, pero kung yung parang negatibo ka na, talagang bahala ka na rin sa buhay mo kung ayaw mo lang mag-Ranger din. Pero ano yung techniques mo para mag-survive ka? Lalo na sa mga kamalasan. Oo, minsan, actually, nung tinawag nila akong hindi naman to sa pagkukuan, tinawag nila akong maro-maro. Para bang, maro-maro, talagang ganun. Kasi, halos naman talaga, hindi ko talaga maipasa sa isang bagsakan ang mga training ng Ranger. Pero ibig sabihin kasi, siguro may mga technique, ganun. Ibig sabihin, siguro naisip ko rin na hindi mo naman talaga kailangan yung magpakamatay ka na rin talaga kasi para maipasa mo rin. So, ibig sabihin, pwede ka naman, matatansya mo naman kasi may mga time limit naman ang lahat ng mga activity. So, ibig sabihin, hanggang at 75 lang tayo dun sa mga palakasan na yun. At pasado tayo. Ganun na lang. Ganun lang iniisip ko lang nun. Mga kunting maro-maro.
konting maro-maro, tapos alam mo naman, wag lang tayo magkasakit. Yan ang unang-unang iniisip ko noon. Kasi pag nagkasakit ka, wala na. Alam naman natin ang Ranger, 72 hours lang, wala na. Okay, last na, Master. Ano yung, kung sa pagsiservisyo sa bayan, kung may mensahe ka sa ating mga kabataan ng Pilipino, mga nag-aaral, dyan ng mga sibilyan, ano yung message mo bilang isang sundalo? Ang masasabi ko lang sa mga sa mga bagong ngayon na may plano magsundalo, mas okay talaga siguro kung mag-ranger kayo. Yan ang maganda kasi para at least kasi sa ranger marami ka talaga matutuhan. Hindi lang sa pakikipaglaban, pakikisama at unang-una yung maging sundalo ka talaga. Ibig sabihin kasi ang ranger nandiyan na lahat matutuhan mo na talaga. So ang mapapayo ko lang sa mga sumusunod sa akin ayusin lang nila pagiging sundalo na hindi sila magkaroon ng kaso. Una, makuhan sila. Sundin lang nila ang mga panuntunan ng isang CEO. Unang-una, kung ano man ang kuhan niya, sundin na lang. Total, wala naman namamatay sa iuutos ng isang commander. At kung sa mga sumusunod na hindi pa tulad ng mga ibang sundalo, mas maganda, payo ko sa kanila mag-ranger sila para maging isang sundalo talaga sila matatawag. So, yun lang sa akin, Master. Alis ko may nagdag pa. Sa akin, yun lang. At binabati ko na lang ang lahat ng mga ranger dyan na hanggang ngayon nakikipaglaban pa at pinaglalaban ang ating demokrasya. Sabi nga na. Ranger! Rangers lead the way. Rangers lead the way.